Ako nga pala si Andres. Nasa stasyon kami ng pulis ngayon. Kung naaalala nyo, hinuli kami ng mga pulis pagkatapos naming tulungan si Ramon. Sir, bakit hindi nyo pa kami pinapalaya dito? Hindi nyo kami pwedeng hulihin nang wala namang ebidensya na may kasalanan kami sa nangyari. Manahimik ka. Diyan lang kayo sa loob hanggat wala pang sinasabing pakawalan kayo. Pero bawal nyo ho kami hulihin, di ba? Sagot namin sa isang pulis. Tama sila pare. Maling ikulong natin sila. Sige, pakawalan mo sila. Pero ikaw ang sasagot niyan. Pagkatapos ay pinakawalan kami ng pulis at nagpasalamat kami rito. Walang anuman, ako nga pala si Detective Santos. Pagkalabas nyo rito, umuwi na agad kayo sa inyong mga bahay dahil napakadelikado na. Sir, bakit parang ang daming tao rito sa stasyon nyo? Tanong ko kay Detective Santos. Patuloy pa rin kasi ang pagkawala ng mga tao rito. Pero ang nakakapagtaka, makalipas ang ilang araw, ang mga nawawala ay bumabalik rin sa kanilang mga bahay. At pagkalipas ng ulit ng ilang araw, ay namamatay ang mga ito. Baka nagkakasakit lang sila dahil nakidnap ng ilang araw. Sabi ni Manny. Siguro, pero ang nakakapagtaka roon ay malimit itong mangyari. Sige, umalis na kayo rito. Pagkatapos noon ay umuwi na kami ni Manny sa kanyang tinutuluyan. At si Ramon at Julius naman ay umuwi na rin sa kanilang bahay. Pagkarating namin ni Manny, nakita namin na umiiyak si Aling Nena, ang may-ari ng apartamento. Aling Nena, bakit ho kayo umiiyak? Tanong ni Manny rito. 2 araw na kasing hindi umuwi ang aking anak. Nag-aalala na ako sa kanya. Ikinuwento nito na kasama raw ng anak niya ang 2 nitong kaibigan. Ang isa raw ay nasa ospital at ang anak niya at isa nitong kaibigan ay hindi pa rin nakakauwi. Dahil sa mga nakakatakot na pangyayari, naisip ko ang mga sinabi ni Jose. Hindi nyo sila matatalo. Mananaig ang kadiliman at hindi nyo ito mapipigilan. Kinaumagahan ay nagkwento sa akin si paring Manny. Nakita niya raw na nakauwi na ang anak ni Aling Nena na si Kokoy sa kanilang bahay. Kaso pagkalipas ng ilang araw, napansin ko na may kakaiba sa kilos ng anak ni Aling Nena. Nakatulala lang ito at minsan ay kinakausap ang puno. Ilang araw ko itong napansin. Hanggang sa isang araw, nabalitaan namin na nasa ospital na raw ito at nanghihina. Manny, sa tingin ko hindi iyon ang anak ni Aling Nena. Sabi ko kay Manny. Paano mo naman nasabi, Andres? Ikinuwento ko kay Manny ang nakita ko at mga suspetsa ko sa anak ni Aling Nena. Kaya naisipan namin itong puntahan sa ospital upang malaman kung sino ang nagpapanggap na anak ni Aling Nena. Bago pa ito manghina, gaya ng sabi ni Detective Santos. Ito na yata yung kwarto. O Manny, Andres, naparito kayo. Aling Nena, dadalawin lang po sana namin ang anak nyo. Ito po pala, may dala kaming prutas. Salamat mga iho. Nandun nga pala yung anak ko sa kabilang kwarto. Bago kami pumasok ng kwarto,
Ikinuwento sa amin ni Aling Nena na bigla raw ng hina ang katawan ng kanyang anak. Pati raw ang isa nitong kaibigan na kasama niya noong nawala sila. Maya-maya, ibinilin sa amin ni Aling Nena ang kanyang anak. Pagpasok namin sa kwarto ni Kokoy, nakita namin na nanghihina na ito. Manny, kailangan nating malaman ng katotohanan. Tama nga ang hinala ko. Hindi nga ito ang anak ni Aling Nena. Gayahin mo ko pare. Sabi ko kay Manny. Andres, bakit nagmukha siyang isang bungkos ng sanga? Dahil hindi siya ang anak ni Aling Nena. Isa lang yang kopya na nagpapanggap na tao. At alam ko kung sino ang may kagagawa nito. Isang aswang na napakalakas. Tara na Manny, kailangan na nating magmadali. Bago kami makalabas ng kwarto, ay biglang may dumating na isang lalaki. Kaibigan daw siya ni Kokoy. Kinuwento niya sa amin ang nangyari bago pa makidnap ang dalawa. Habang naglalakad raw sila pa uwi, biglang may tumigil na isang van sa kanilang harapan at sapilitan silang sinakay ng mga lalaki. Sinubukan raw nilang lumaban kaso napakalakas raw ng mga ito. Ang nakakapagtaka roon ay hindi nila ako nakuha dahil lumayo sila noong hinagis ko sa kanila ang kinakain kong buhay bawang. Para bang nasaktan sila roon kaya nakatakas ako. Gaya ng ginawa namin noon, pinuntahan namin kung saan nangyari ang pagkidnap sa mga kasama niya. Hindi dapat matakot ang mga mamamayan dito sa amin dahil hindi naman totoong maraming nawawala dito at lahat ay kontrolado namin. Hindi ko alam, pero mukhang may kakaiba sa police chief na yun. Habang naglalakad, nakita namin si Ramon na galing sa kanyang trabaho. Ikinuwento namin sa kanya ang nalaman namin. Kung malakas talaga ang aswang na kalaban nyo, hindi nyo yung kakayaning dalawa. Sabi nito sa amin ni Manny. Maya-maya, may narinig kami. Huwag kang mag-alala, hindi ako kumakain ng tao. Andres, Manny, ito nga pala si Cora. Isang aswang na tiyuan. Cora, may nalalaman ka ba tungkol sa mga nangyayari ngayon? 5 manok kapalit ng impormasyon. Habang namamasyal ako tuwing gabi, nakikita ko ang ibang aswang na nangunguha ng tao upang gawing itong mga aswang rin. Ang iba naman ay kinakain nila at ang iba ay ikinukulong. Meron ba silang sinusunod? Oo. Ang akala mong poprotekta sa'yo ay yun pa ang mananakit sa'yo. Ang police captain ba? Bingo! Pero kung kakalabanan nyo siya, kailangan nyo magdoble o tripleng ingat. Kaya niyong talunin ang mga tauhan niya gamit ang asin na yan. Pero siya, hindi niyo kayang talunin dahil isa siyang gabunan. Gabunan? Ipinaliwanag ko ito kay Manny. Ang gabunan ay isa sa pinakamalakas na aswang, mabilis at hindi nakihina sa araw. Nandun sila sa construction site, maingay, upang walang makarinig sa sigaw ng mga tao. Sige, maiwan ko na kayo.
Pagdating pa lang namin sa construction site, naramdaman na namin ang bigat ng paligid. Tinawagan ko kaagad si Detective Santos para sabihin sa kanya na may mga masasamang tao sa kanilang ahensya. Pero hindi agad ito naniwala sa akin. Kaya sinabi ko sa kanya ang lokasyon namin. Nilabanan namin lahat ng aswang at pati na rin ang ibang taong kakampi nito. Detective, ilayo niyo ang mga tao rito. Ayos na sana ang plano kong sakupin ang lugar na ito. Gagawing aswang ang lahat ng tao. Kaso, dumating kayo. Hoy! Nga nawawalang mamamayan ay nailigtas na ng mga pulis sa mga sindikato na pinamumunuan ni Police Chief Nanubag. Siya ay nawalan ng buhay sa engkwentro ayon sa mga pulisya. Tara, magbakasyon tayo. Ang dami nating ginawa. Pagkatapos noon ay natahimik na ang kanilang lugar. Pansamantala.